Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense. What's this? Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then, as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense. What's this? Yan, ABC News Australia. Pinost ko rin sa ating Maharlika News. So, binalita rin na rin ng mga mainstream, okay? Sabi nga dito, Marcos team or Marcos Jr. sinubukang ipatigil ang panayam sa usapang ill-gotten wealth. Ayon sa kay Sarah Ferguson nga ng ABC News Australia. So sinubukan ng kampo ni Kuting na ipatigil yung pag-i-interview matapos tanungin ni Sarah Ferguson. Talagang allergic sila dito sa pangalang Sarah, no? Matapos tanungin ang tungkol sa nakaw na yaman ng mga buwakan ng Genemes na pamilyang Araneta Marcos Romualdez. Alright? Sa isang TikTok video na sinabi nga ni Sarah, ikinuwento niya, no, ng journalist kung paano kumilos yung mga minders o yung mga Guardia Civil, Alipores. Kapag in-interview niya si Kuting, nandiyan yung kanyang mga yaya. Kasama na lahat yan. So, kinuwento ng journalist na sabi niya, ito exact word niya, what is not visible except for a few, literally like a few little shadows on the screen. So, tinuturo niya yung pwesto ni Kuting sa interview. Sabi niya, is that from the moment that I mentioned his father, the minders, first of all, start to move. Oh, parang gustong, kapag gano'n ang mga galawan, bakit ka parang approaching to the interviewer at kay Kuting, di ba? Kung wala namang, di naman nananakit yung interviewer, nagtatanong lang naman tungkol sa pagnanakaw. Actually, hindi pa nga kasali yung mga ninakaw yung mga putang ng kayong lahat dyan eh. Sa smuggling, sa pulburon, at ngayon, yung mga pagnanakaw ni Lisa Marcos, ni Lisa Araneta ang hinayupak, hindi pa kasama yung nakaw nyo ngayon. Sabi ni Sarah Ferguson, they start to talk amongst themselves. Siguro nagbulong-bulungan ang mga ita. Ano na ba natin yan? Ganon kasi yung gawain ni Marcos Jr., ni Lisa, na kapag pinag-uusapan ng kanilang anomalya, ang kidnapping ni Lisa sa Turkey, okay, lahat ayaw pag-usapan ng mga yan. Ang pulburon, ang smuggling, sanay sila sa Pilipinas na kaya nilang kontrolin ang mga walang balls na mainstream media na mga duwag. Okay? Na walang pakialam sa bayan. Kaya sumisip-sip na lang kay Lisa kahit nilalapastangan na ang kaba ng bayan. Tuloy natin. Sabi ng journalist, then they start talking to the producer. Right? Trying to get to shut the interview down. Imagine ninyo,
gusto patahimikin, gusto i-silence, eto yung ginagawa. Exactly, ni Lisa, ni Coting, yung mga nakapaligid sa kanya na sina-shutdown tayo. Sina-shutdown si Pastor, sina-shutdown si Pangulong Duterte, sina-shutdown ako, sina-shutdown tayong lahat. It's like parang gusto tayong gurgurin lahat. Nasa Australian land na sila, di ba? Pero gusto pa nilang i-practice yung kanilang kahababuyan, kahayupan na gustong patahimikin ng isang journalist. Nasa Australia sila. How much more? Nasa Pilipinas, kaya naman, itong mga journalists ay duwag din. Ay, I'm sorry, pero ang iba sa kanila takot. At ang iba naman talaga sa kanila nababayaran. Yan ang katotohanan. Oh, what happens, sabi ganon? What happens when you ask, sabi ni, pagpapatuloy nito ng journalist, what happens when you ask a president question about his father's corruption? So, binrate down niya yung mga corruption, di ba? Sa ng Marcos Sr. At ngayon, mga palangga. So, ano pa yung sinasabi niya dito? And then, sabi niya, as the questions go on, yun nga, mga alipores, the minders start moving closer towards Marcos and I. They are standing just behind his chair. And I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did and his acceptance of that, and what it means for him as the president. So tinatanong niya, anong partisipasyon? Simple lang yan, nakinabang, lumamon si Kuting sa, even lumaki siya ng walang backbone, kasama ang mga putang ina nilang pamilyang nagnakaw, nagpasarap sa kaban ng bayan. Diba? At now, sobra ngayon ang nanakaw. Kaya ngayon, iniiwasan nila. Diba yung sinabi ko sa inyo, right after that, nung in-interview ni Sarah Ferguson, si Kuting, na nag-utal-utal nga, anong sinabi ng informer natin doon? Binoljak ni Lisa sa harap ng mga minders ng mga alipores nila, si Marcos Jr. na sinabi na pinag-practice ka na't lahat-lahat, na uutal ka pa rin, tatanga-tanga ka pa rin. So, it's just a confirmation na yung puting aas natin na nagkwento, totoo. Ito mismo sinabi na ng journalist na gustong patahimikin sila, gustong atakihin na ang kanilang interview just to what? Para hindi matanong yung mga kabulastugan. See? Sabi ni Sarah Ferguson, it's extremely tense and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you. Gusto na matapos yung interview niya. So I can land a thank you for talking to 7:30. When at that stage, I know he's wishing that he hadn't. Diba? So ramdam ng reporter na maliban sa nakita nyo naman na utal-utal si Kuting, na inisip niya siguro sana hindi na lang siya pumayag na magpa-interview. Kasi akala niya nakapag-practice na siya. Parang hindi naman niya kilala ang reporter na yon, na talagang very straightforward at talagang ini-extract niya yung mga dapat itanong sa katulad niyang kawatan. Di ba mga kababayan? So anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kitang-kita ninyo na diktador na gustong patahimikin tayong lahat. Confirmation na talagang pinatatahimik tayong lahat. Confirmation na ang ginagawa kay Pastor ay pagsa-shutdown, pagsa-shut off. At nakikipagsabwatan yan ang mga kongresista para patagpatigilin tayo at yung mga nagsasalita katulad ni Atty. Glenn Chong. Kasi, di ba, ang mga kongresista ngayon, meron silang press conference almost every day. Shout out kay Atty. Trixie, nakita ko sinare niya sa Twitter. Thank you, Atty. Trixie Angeles. So anyway, ayan, isa pang biktima yan. Sinyak down din ni Lisa yan, di ba? So mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na hindi nila kaya ang kritisismo. Ayaw nila ipaalam sa taong bayan na ang mga pangit na ginagawa na hindi lang basta pangit ang paglalapastangan sa pera ng bayan, ang pagdidikta, ang pagwawalang hiya,
lahat na, name it. Ang smuggling ayaw nilang pag-usapan. At itong pinaka-latest na expose ko, yung pagiging kasabwat ni Lisa sa kidnapping sa Turkey, kasabwat ang DFA, Department of Foreign Affairs, kasabwat ang asawa ni Teddy Boy Locsin, kasabwat si Teddy Boy, kasabwat ang ngayong DFA Secretary na si Manalo. Ayaw pag-usapan ng Kongreso yan. Diyan sa revelasyon ni Australian journalist Sarah Ferguson, malinaw pa sa sikat ng araw, again mga kababayan, na gusto tayong patahimikin. Australian journalist na, nasa lupa sila ng Australia. Gusto pa nilang patahimikin. How much more tayo sa Pilipinas na kontrolado ng mga buwakan ng GNMS na ito?